Ayan, so magandang araw po mga ka-farm at mga ka-reels. So kami po ngayon ay mayroong tinatawag na emergency shots. Ayan. So kami po ay nandito sa area ng 26 days. Ayan. So kita po natin na almost full bloom na siya. Pero ang 26 dabi po ay hindi pa po yan full bloom. So kaya kami po ay nagkakandak ng tinatawag dito na tandog sa Bisaya. At sa amin naman po ay emergency shots. Ayan. So ginagawa po natin yan kung makita po natin ang may signs and symptoms ng mga new generation of hoppers. Ayan. Ayan mga ito ko. Mga bagong pisa ngayon, boss. Ayan o. Yan po yung mga bagong pisa ng piti-piti kung tawagin. Yan. Yan po. Mga wala pang pakpak yan. Matakbo mga wala. Hindi pa yan lilipad. Wala pang pakpak yan. So ganyan po sila. Yung mga next generation. Ayan. Kapag ito po ay napabayaan, pagdating po ng 30 days, maitim na po ito. Yung mabubuo po natin butil ay papasok ng dagta at magkakaroon ng tinatawag natin na anthracnose. Yan. Gasgasin ang balat ng ating bunga ng mangga. So ayan po si Boss Erdanso. Yan. So ngayon ay 26 days. So kailangan po natin silang matira ng emergency shots. So gumamit po tayo ng pymetrozine, gumamit po tayo ng mopropycine, at gumamit din tayo dito ng fungicide na mancozeb and carbendazim. Ayan. So ayan po sila. Ayan po. Ayan. So napakahalaga po yung tinatawag natin na close monitoring. So close monitoring means day by day, from time to time, kailangan po ay nakikita natin ang kalagayan ng ating pong mga bulaklak. Kasi sila po ay nagbubutil ng mga farm. Ayan. Nagbubutil na po sila. So, pinoproteksyon na natin sa punggos yung pong kanilang mga tangkay. Kasi yung ganito pong sitwasyon, prone po sa anthracnose yung mga tangkay at korona ng ating bulaklak. So, kapag sila po ay napinsala ng punggos dahil sa ulan, init. Ayan. Kapag po kasi umulan sa gabi at biglang uminit sa araw, yan po ay pinakapaborito ng fungus para sila ay magkaroon ng activity, dahil ang pinakapaboritong pagkain po nila ay yung nitrogen na galing po sa ulan, mga kaparm. Ayan, so yan po. Kaya mahalaga po ito. After pabaon at nakita nyo po na mayroong mga next generation ng hoppers, dahil po sa pabago-bagong panahon, yan po ang klima na gustong-gusto po nilang sila po ay magparami. Mas okay pa po yung dire-diretso ang ulan, dahil ang hoppers po ay hindi sila nagbe-breeding at mas pinipili po nila na sila po ay magtago, mga kaparm. Kung kaya nga po, ayan, sila po ay nag-spray dito. Ito po ay 1,000 mango trees. Ayan. Dito po sa Mantalyo na sipit, Agusan del Norte, with Boss Erdans Pitugo. Ayan. Siyempre sa group of sprayman niya, sila po ay 12. Ayan. At ito nga po, at kailangan po nating eliminate yung mga batang hoppers na yan, dahil after 3 days po magiging matindi na po ang kanilang activity. Sinamahan po natin ito ng fungicide, wala po munang pulyar, sapagkat yung bisa po ng pulyar natin sa pabaon ay nandidiyan pa. So sinamahan po natin ito ng mancozeb at carbendazim. Ayan. At ito po ay napakahalaga sa panahon po na ang atin pong mga bulaklak ay nasa critical stage pa lamang. Ayan. So ayan po si Kuya Makiat at si Carlo, yan, ang kanilang foreman. Siyempre yung boss natin, ayan po. So mas maayos po yung galaw nila. Mas presko silang gumalaw pag walang kawain, ano? Mas maluwag silang gumalaw kapag wala silang gamit na kawayan. So kung makikita nyo po dito sa ibaba, ayan po. Yan, napakalinis po ng ating bulaklak. Pero ang hoppers po, kapag po matindi ang init ng araw, yan po ay nasa itaas. At doon po sila namiminsala na kapag sila po ay umihi, yung ihi po nila na yan po ang pinagsisimula ng pagkasira ng ating pong mga batang butil. At ang kanila pong mga ihi ay kayang tunawin ang mga butil ng ating pong mga mangga. Kaya hanggat maaari at kaya na ang ating pong mga bulaklak, bago po mag full bloom, tayo po ay magkandak ng tinatawag na tandog sa Bisaya, at sa amin po sa Luzon ay emergency shots, mga kaparm. Kaya ito po napakahalaga. Kung kayo po ay may early pabaon process, ito po ang kadalasan nangyayari.
Kung kayo naman po ay magre-regular process, after 3 days, balikan po ninyo ang inyong area. At kayo po ay magtira ng 2 araw bago mag full bloom. At kayo po ay mag-follow up ng tinatawag na tandog o emergency shots. Subalit maging maingat po sa paggamit ng lason. Maraming klase ng lason sa merkado ang effective, pero kaya ding sirain ang atin pong mga butil. At marami din pong klase ng mga insecticide sa market ang pwedeng gamitin sa panahon ng pre-bloom na hindi masisira ang ating mga pollinators at hindi masisira ang ating pong mga bulaklak, mga kaparm. Muli po, nandito ang inyong nag-iisang kaparm, nagbabahagi, nagpapatunay at nagpapakita ng aktwal na pamamaraan gamit ang Kaparm TV Mingo Protocol. Sana po ay makatulong ito sa inyong lahat. At sana po, suportahan ninyo ang akin pong advokasiyang ito dahil walang iba pong tutulong sa kapwa manggero kundi ang atin pong mga kaparm. Muli, happy farming! God bless po sa ating lahat. Please subscribe Kaparm TV sa YouTube. At ito po, kami po ay ilang araw na dito. At ito po ay hindi ko po iiwanan ng area na to hanggat ito po ay hindi po fully developed ang kanya pong mga butil. Ulitin ko po, tayo po ay nagkandak dito ng tinatawag na tandog sa Bisaya, na sa amin po dyan sa Luzon ay emergency shots, mga kaparm. So muli, happy farming, God bless po sa ating lahat. Shout out sa maayos na gamot from iba't ibang chemical company. At shout out po pala sa atin pong isang kaibigan sa industriya, kay Boss Don Di Juan, isa pong certified manggero dyan po sa area po ng Bulacan. So shout out sa boss ko dito, kay Boss Erdan sa Pitugo, at syempre kay Boss Jerome Suson. Ayan, so magpapabaon na rin siya bukas doon sa isang area sa Rizal. At ayun, tuloy-tuloy po tayo at marami rin po nagme-message